na pinapauso. Katulad ng DTR. Yung mga DTR na rin po, baka nangyayari sa mga buhay ninyo. Magsimula tayo sa mga writer. Naipasok mo yan, ha? Naipasok mo yan, ha? Ayan. Honestly, feeling ko ako po, diyan ako mahina. Kagaya ng maraming tao ngayon, di ba, yung pag malabong usapan kasi ang hirap talaga mag-DTR. Pag hindi mo alam kung saan ka lulugar, o kung dapat maglulugar ka, parang yun po, yung mga no strings, ganyan. So, medyo mahina po ako sa DTR kasi hindi po malakas yung loob ko. Ano? Ano ba? Ganito na lang po. Siguro kasi nung parang while we're writing it, and my personal experience was ang sarap niyang isulat kasi ang sarap paglaruan ni Tintin. Tapos ang sarap din parang Ang sarap ni Jake. Going ba? Ang sarap din paglaruan. Yung characters sila pareho. Oo. Kasi di ba si Tintin yung parang typical tatanga-tanga girl na broken-hearted. Si Jake naman yung nag-character na mas nagmamahal dito eh. So, yun. So, kung DTR ang pag-uusapan, parang yung experience namin, personal experience namin sa pag-DTR or pag-define ng isang relationship, na incorporate namin sa characters nila. Kasi parang yung isang babaeng nakokontento sa maybe, di ba, nagsisettle sa maybe because of her fear of getting hurt. At may isang tao naman na sigurado sa kung anong nararamdaman niya. Kasi yun yung paglalaroan ng pelikula eh. Parang bakit nga ba may mga taong pumapayag sa isang maybe when in fact, sa isang relationship, it's just a yes or a no. Ba't nagkakaroon bigla ng maybe? Wow. Patrick. Okay. Meron ka pa, Mami Jo? Hindi sila. Oh, ayun na naman. Di ka naman sumasagot, Jay. Oh, Nasagot na. Nasagot na si Jan. Sagot niya si Jan! Nasagot na si Jan. Ano po yung tita, anong ulit yung tanong? Meron ka na bang na-experience Na DTR? kailangan mo pang i-DTR o... Well, ako personally wala po eh. Kasi lagi ko pong nasa relationship talaga. Laging, kumbaga, may label talaga, may definition po yung namin. Kasi, hindi na po yan mahirap sa mga babae. Mahirap din sa mga lalaki. Mahirap din para sa akin kasi parang ang weird ng anong meron, tsaka parang, alam yan, parang dapat kung binibigay mo ng special attention ng isang babae at gusto mo siya, at gagawin mo lahat para makuha mo siya dapat girlfriend mo yan, di ba? Yun, dapat may security din yung babae. So wala ka pang napa-maybe? Wala akong maybe. Nung tapos na, baka maybe. Doon na yung maybe pumapasok sa dulo. Pero, pagtapos na. Pero nung kami, yun, for sure. For sure. Ikaw na rin naka-maybe naman. wala pa rin po. Wala pa rin po. Lalo na sa aming mga babae, gusto talaga nga namin na meron kaming assurance, di ba? Hindi naman kami papayag na laro-laro lang. Siyempre, kapag pumasok sa isang relasyon, dapat seryoso ka. At dapat yung lalaki, kung hindi siya seryoso, ay goodbye. Walang maybe, di ba? Ano ba yun? Dami naman lalaki sa mundo. Ba't ka mo siya habulin? Di ba? So dapat... Never ka nag-aabol ng lalaki? Lagi! Bakit gano'n? Ngayon ko lang na-realize! Ano kung iisipin mo, ako pala nanliligaw. Ako pala mukha ako magsalita na gano'n. Na-realize ko. Pero yun lang po, wala po talagang yung define the relationship. Kapag syempre, gusto niyo, gusto mo ako? Gusto kita? Gusto kita tayo na. Ganun, joke lang. May proseso. Ako po yung nanliligaw. Pero, yun, pag nasagot na, will you be my boyfriend? Ayun, yun na yun. May ganun talagang dapat tanong Tapos minsan pag kunwari, tanungin mo naman ako, will you be my girlfriend? Dali, gano'n. Pinilit! Gusto ko may gano'n. Parang may formality, di ba? Mahirap na. Pag niloko ka, wala kang karapatan doon.
Hi, Florencio po. Ang question ko is for RC kasi, ito na siguro yung matutuloy mo ba itong pinakakalog na movie mo ever? Kasi, namin sa'yo, glamorous, sexy, ganon. Tapos recently, nag-Harlequin ka, di ba? Yun. Oo, this is probably the wackiest craziest na I've ever done in any movie or soap. So yun. Wala ako lang yan. And nakita namin yung lines niyo with Kakay. So, paano rin yung nabubuo yung lines niyo? As in, on the spot rin ba yung lahat yun? Alam mo kasi yung si Ate Kakay, hugot yun. Totoo yun, galing yun sa kanya. Marami hugot yun. Ang dami nun. Ang dami sobra. As in, di ba, saan galing na to? Alam mo kung sino peg ko lang dito? Si Kakay. Siya lang talaga. Life story ni Kakay. Life story niya to actually. MMK ni Kakay to. Oo, kaya mismo, MMK to ni Kakay. Diba? Kaya magiging blockbuster to. Kasi diba lahat ng true to life story, based in true story, diba nagiging hit yan eh. Oo. Oh, siya lang talaga yung peg ko. Diba? MMK lang po to ni Kakay. Ang galit na galit. Ayun. Sige, balik ka na kay Mami Jo. Ang daming ba ako ni Mama Jo? Oo nga. Ay, sorry. Ay, ikaw lang Mama Jo. Paslambo ka ba tuloy? Hindi pa. Malapit na. Hindi, syempre kasi, di ba? May kababasa ko lang just recently out of, hindi ko alam kung ano yun. Pero, na iba na raw, may nag-post about the type of relationship we have today. That yung may nag-post na ang trend daw today is kahit na modern type of relationship, we are already going back to the roots of going to the tradition. Now, the question is, what do you think this movie, your movie, will teach on the type of relationship the youth today should foster, follow? Miss Universe yan. I wanna show. Tinuro na kay Direk. Dan. Ang important lang naman at the end of the day, if you love the person, regardless of time, kung kailan ba to 20, 30 years ago or 20, 30 years in the future. At the end of the day, pag nag-usap kayong dalawa, mahal mo ako, mahal kita, tapos na. Yun lang naman So siya. hindi na kailangan i-define yung relationship basta nagmamahalan kayo. Hindi, yun eh. Kasi yun na nga eh, doon nagkakaroon ng semantics eh. The definition ng kung ano man. Halimbawa, for me, pag nagmamahalan na tayo na. Yun. So, yun nga eh, regardless of definition or time or language, kung mahal mo na isang tao, mahal mo na isang tao. Diba? Thank you very much. Next question natin from Pep din. Ay, GB! Hello po, RC and Gerald. Balikan ko lang yung mga intimate scenes nyo. Parang ask ko lang paano kayo nag-prepare emotionally, physically, bago nyo i-tape yun. Lalo na parang medyo maraming skin. Si Gerald lagi nakasando, naka-topless. Kaya naman RC naka-skimpy outfit. Yun, paano kayo nag-prepare? Kumain. Sinasabutan siya. Grabe po siya kumain talaga. Sabutan Grabe. siya. Ang ganda-ganda niya, pero siya yung pinakamatao na babae na kilala ko. Tapos nagugulat pa ako na ganun pa rin yung physique niya, ganun pa rin yung... nangyayari to. kasi ako naman, pinapakain ako. buong movie hindi ako kumain. Hindi ako talaga kumain. Kumbaga, sobrang nag-diet po. Kasi yun nga, lagi nakasando, lagi nakahubad. Tapos makita ko siya tuwing break namin, kung ano-ano kinakain niya. Habang ginagawa pa namin yung sexy, kumakain pa rin siya. Grabe, talaga nakakabilib talaga. Tapos ganoon pa rin lumabas yung itsura niya sa screen, yung curves niya, grabe. Bakit ang sexy ni RC? Yun ang tanong. Kasi nga, I only eat right. And I eat what I You want, only but eat in rice. moderation. You only eat I rice. only eat rice. Moderation pa ba yun? Grabe rin. Paano? Magtatanong ka,
gusto ba ng pizza? Gusto ba ng burger? Gusto mo ng chichirya? Sige, sige. Oh, sige, sige agad. Walang dalawang isip. Libre. Naman libre si Je na naman. Di ka kain. Siyempre nahihiya na ako. Siya, hindi siya kumakain. Ako, kain ako ng Kumakain kain. po siya ng cake habang ginagawa niya yung love scene. Grabe. Unbelievable. Unbelievable. Ngayon ako nakakita ng gano'n. Grabe siya! Nagganon pa rin yung itsura mo. Kaya siya ng pero gano'n pa rin. Sobrang sexy pa rin. Sabi naman, gluton. Sabi naman, grabe. Ayun, and then RC, ito lang, medyo fun na question lang. Sino mas masarap mag-kiss? Si Quenker? Grabe! Or si Gerald? Grabe! Sige, huwag ka lang compare, pero hindi, paano mo ba compare si Ako na piliin mo, dito na ako eh. Wala si Jake. Pagkasama mo si Jake na piliin mo. Jake din naman pangalan Kaya mo sa Jake dito din ang eh. pangalan ko, so panalo pa rin ako. Diba? Pa-describe Pero, ka lang. how would you describe it? Kung yung difference? Matamis tsaka maalat, ganun. Yan eh. Sweet and sour. Hindi, paano ba to? Hirap kasi kay Je, ewan ko, nalulost ako. Ewan ko, hindi ko alam, excited, sige. Nakakagano ba ang lalaki? Chance ako na to! Grabe, kadiri ako. Kadiri ako. Lumalabas talaga siya, hindi ko mapigilan. Hindi, nakakahiya, EJ. Baka pag iba yung paningin mo sa akin na friends tayo. Chill tayo, chill. Cool. Ano yan? Cool. Shucks, grabe, basag-basag na yung kilikili ko. Sobra! Nakaka-stress. Ayun, ganun. Si Jake, Cuenca naman. Si Cuenca. Si Quenkers, technical. Hindi, kumbaga, halik kaibigan. Halik kuya kay Jetito. Yung halik lola, yung may amoy, gano'n. Hindi. Basta gano'n. Kay Jeke, basta. So, mas exciting yung kay ano. Wag na. Anyway, sige, okay diba? Kay Gerald naman, parang, how would you rate your intimate scene with her? Dan, kasi parang, meron kang dalawang previous na love scene na sa tayong dalawa, tsaka sa OTJ. So parang yung kay RC. Yung dalawa sa... wow. Tagal na nun, okay. Paano mo i-rate yung... Sorry, matagal na... Nag-YouTube kasi si Jim Carrey. Paano mo ma-rate yung kung kay RC, comparing dun sa dalawa mo nang nagawa before? My gosh! Ano yung isa? OTJ? Ano lang naman, trabaho lang. Trabaho lang. Ito siguro, ito yung... Parang maganda yung eksena. Parang maganda yung eksena. Siguro ito yung isa sa pinaka-intense eh. Kasi medyo baliktad yung sitwasyon. Kasi dun sa mga love scenes, syempre yung sa mga nagawa kong love scenes before, yung lalaki yung unang siya yung starter ng, siya yung magbibigay muna ng sexual, aggressive. Ito medyo baliktad kasi, yun, kinukunan ko siya. Yun yung first love scene na kinukunan ko siya kasi photographer ako doon. Tapos siya na yung nagtatanong, tanggalin ko na to? Siyempre, sabi, sige, tanggalin mo. Tanggalin mo, okay. And then, yung parang sinuseduce ako. So, doon yung medyo parang, okay, kaya ako pigil yung sarili ko. And then, gano'n. And then, nung tinanggal na niya lahat, kinakwento ko na yung eksena. Pero, nung tinanggal nila, wala na. Give it up na si Jake doon. Bumigay na siya. So, yun. At intense eh. So, sobrang intense ng love scene namin. Nagka-rash siya. Nagkasugat. Allergic pala siya sa akin. So, yun, nagkasugat siya. Yung balbas ko. Siyempre, ganyan eh. Rare talaga. Sugat na. Ganun yung music namin, yung background. Sugat na. Pero yung mga gappers ko Hindi!
i-review natin yung love scene. Yung isa direct scene na yun. Yung, oo, di ba, siyempre, Wala kami siyang pakialam sa nakatuto. love scene. Oo, nakatuto kami sa love scene. Nanonood siya ng wrestling. Yung nakalagay, German suplex. Yung Ay, siya pa rin may nagpa-playback. siya nag-playback ng mga buton. Tapos lahat, siyempre, ayun na, love scene, love scene. Bro, hindi siya natutuwa. Oo, hindi siya interesado eh. Ay, tapos sobrang seryoso siya. Switching music, lalabas yung music. Tsaka ano lang, habol ko lang labas ng movie, Gerald. Congratulations. Kasi Yes. yung Nathaniel is nominated sa ano yun? New York Sa New York, Festival. oo. So, how does it feel? Actually, next week ng alis ko, pupunta doon. Ako magre-represent ng ano. I wish. Sana. Hindi, hindi ako naman. Yung mga ganong achievements, yung mga ganong recognition, napakalaking bagay, lalo na sa atin, di ba, ang lit-lit natin kumpara sa mga ibang bansa na nakapasok doon. Pero, you know, we're still recognized for our hard work, our skills, our talent, and yun, nakakatuwa lang, yung Pinoy Pride. So, I wish, sana makapunta ako na parang Cannes Film Festival yun. Ako po, Pinoy po ako and I'm here with you guys. But yeah, nakakatuwa na nakapasok tayo. And last na lang, parang, what do you think Nathaniel has para makapasok doon sa ganong festival, sa I think- nomination? Lahat ng artista kasi sobrang galing. Lahat. Correre, Shaina, lahat, kahit si Marco, lahat. At parang itong movie namin, teamwork din kami doon eh. Binigay namin lahat doon. And yung values na nakukuha po ng mga bata, ibang-iba talaga. Yung makikita yung mga bata pa naglalakad daw sa kalsada. Uy, tatay ni Nathaniel, anghel din po ako. Ganun sila. Anghel ka. Tama. Ganun. So, you know, you give them hope and inspiration. And yun ang pinaka-importante. Ayun, thank you! Siyempre, you. last question na natin, MJ, yung kaninang question. Okay. Nakalimutan. O, diba? May question. For Gerald, being someone na may mga blockbuster movies, and then for RC na, this is your new movie, what are your, I'm not sure how you'll answer, but what are your expectations? Because when we do something, di ba, may expectations na yung end result, may it be box office wise, anong expectations niyo sa movie? Blockbuster to. Yeah! Let's claim it! Claim it! Super Claim duper. it! No, you know what? I'm really excited. I'm really excited since it's my first movie, my first starring. I'm really excited to work with such wonderful people, such talented people. And for sure naman, whatever happens in the end, we know to ourselves that we gave it our all, we gave it our best, and that's what matter most, di ba? And for sure, kapag galing yan sa puso mo, makikita yan ng mga tao, and they will appreciate it. So, blockbuster. Yun siguro. Well, sa dami ka na rin pong ginawang mga movies with Star Cinema. Kumbaga, yung expectation ko naman is sana pong ma-enjoy ng mga tao yung journey at yung pinaghirapan namin. Ako naman bilang, yun, isa sa mga lead ng movie. You know, you do as much as possible para maging team talaga yung buong set. You know, hindi lang yung staff, crew, kasama po yun, yung mga lightsman, lahat. Kumbaga, kailangan sabay-sabay kami napupuyat eh. Alam mo yun, sabay-sabay namin pinaghirapan to. So, pag naging successful, that we should share all the blessings together. Kumbaga, yun ang pinaka para sa akin. And yung mga boys na yun, yung mga crew, yung staff, you know, bata pa lang ako, kasama ko na sila. First movie ko, Star Cinema. Hindi, parang tanda ko na no? Pero hindi kasi syempre nag-start ako, 17 years old ako. First movie ko, first day high is 18 years old ako noon. And so, alam mo yung journey na yun, ang galing eh, when you, pag inisip mo. But yun, expectation ko is sana ma-appreciate po talaga mga tao yung pinaghirapan ng lahat. Ayan. May ihabol lang doon ang question. Perty. How does it feel na you've crossed over from theater because you did kung paano kung naging Living Lady, and now you're doing films, and how do you find it, the dynamics of writing for the mainstream? Well, what I appreciate a lot about the film industry kasi is when you're a playwright, you're expected to deliver alone.
So and in theater, your own artistry is almost the sole thing na makikinggan ng audience, makikita ng audience. Here in the film industry, it's such a great feeling being in a collaborative type of creation process. Ang ganda ng pakiramdam kasi naririnig mo lahat. Tapos ako kasi, isa sa mga favorites ko kasi as a writer yung pag-revise. Kasi every time you revise, you know that a star is added to your material. Parang mas gumaganda siya kada labas mo ng revision. So, it feels amazing. It feels great. Pero, gusto ko pa din mag-theater. I mean, gusto ko siyang pagsabayin kasi parehas na magandang industries ito. Thank you po. Salamat. Thank you so much.